So good morning guys, bali ngayong araw na to may magpapa-repair sa ating kapitbahay, no. Ito isang rice cooker na hindi na daw nagana. So di daw nailaw, wala daw light indicator tong dalawang to. Yan, wala nga siyang ilaw guys. So ang first step natin, check ko muna yung cord kung ayos yung continuity niya o walang putol sa linya ng wire. Yan, tingnan natin guys. So isang linya ng cord, so okay naman, kita nyo nag-deflect siya sa tester. Kabilang linya, so okay din. So okay yung cord mga guys. So kalimitan kasi ng ganito is problema niya ng thermal fuse. So bubuksan natin ngayon tong pinakang rice cooker niya. Tanggalin muna natin itong mga nakakabala na to. Yan, ito dalawa lang tornilyo niya. Bubuksan lang natin to guys, mga ilang minuto lang naman to. Wala pa tong minuto, saglit lang lang. Maliit lang naman yung screw niya. So yan guys, buksan na natin. So makikita nyo yung mga wiring saka yung heater. So ang gagawin ko muna, tetest ko muna itong dalawang heater ng rice cooker na to para makasigurado tayo . So ito yung dalawang heater niyan. Ito at saka yan. Isang heater lang pala yan, bali yan yung dalawang terminal niya para sa line 1 at saka sa line 2. Test ko muna siya para sigurado tayo, pero sure naman tayo na may continuity yan. Ayun, kita nyo guys, nag-deflect siya sa tester o nagkaroon siya ng reading. Yan, may ohms reading siya. So yun na nga, suspect ko na to talaga tong thermal fuse na to. So ito yung pinaka thermal fuse nya. Ito. Yung isang linya niya nakakabit papunta sa heater, kasi isang linya papunta ron sa plug. O tetesterin lang natin to. Continuity testing lang din to guys. Pag open yan, wala kayong makikitang deflection sa tester. Sabihin open na talaga yung thermal fuse na yan. Palitin na yan ng bago. Unang test natin. O yun guys, kita nyo hindi man lang nag-deflect sa tester, o hindi man lang gumalaw yung kanyang digital value. Wala yung digital value na lumalabas. Makita nyo wala. Pag sinord natin yung test probe, meron. Pag tinest natin sa thermal fuse, wala. So ang value nyan guys, 10 ampere, 185 degrees Celsius. So pag bumili tayo nyan sa mga electronic shop, yan ding value na yan ang hahanapin natin guys. So mamaya bibili tayo. So ito na guys, nakabili na ako. Ito, binili ko to sa isang electronic shop. Nagkakahalaga lang ng 35 pesos. Yan. So baling gagawin ko lang dito, kukunin ko lang yung connector ng luma, itong connector na to, para mas maganda yung fit niya dun sa terminal ng papunta sa plug. So yun guys, nakikabit ko na. Ano ko na, ayos naman. So lagyan natin siya ng mga insulator. Pangit dito, mahigpit mukhang sa kabila natin patandaanin. Mahigpit dyan, dito pala sa ilalim, yan. So ito yung terminal na sinasabi ko sa inyo guys. Ayun, yung papunta sa plug. Medyo kailangan lang mahigpit dapat ang pagkakalagay dyan para hindi lumagluwag.
So yun guys, magpit na, medyo maluwag pa. Higpitan ko muna guys ng ating long nose. So ayan. Tapos yung isang linya naman yan, diretso yan papunta sa heater. Ayan, itatap lang natin yan guys. So huwag kayo magkakamali ng connection yan guys. So dapat pag kinalas nyo, tatandaan nyo kung saan nyo binaklas. Para pagbalik nyo, walang problema. Mas okay kung picturean nyo muna kung medyo bago-baguhan kayo sa mga ganyan larangan. Para kahit papaano may guide kayo kung pag nalito kayo sa pagbabalik. Kailangan higmigpit to guys para walang loose connection na mangyari pagka ginagamit na, kasi ito lagi itong ginagalaw din itong rice cooker. Hila dito, hila doon, bagsak dito, bagsak doon. So ngayon mga guys, may moment of truth muna tayo. Tetestingin muna natin ha. Kapit natin yung wire nya. Ayan. Bago natin kabit yung cover nya, testingin muna natin guys. So yun guys, kita nyo umilaw na. So lagay natin yung pinakang kaldero nya guys. Ibaba natin ngayon. So yun, nagpunta siya sa cook. Sabihin maganda yung mechanical niya, maganda yung hindi naman natin ginalaw yung mechanical niya, yung thermal fuse lang ginalaw natin. So tetestingin din natin yan guys. Lalagyan ko yan ng tubig, titingnan natin kung umiinit. So yun guys, may tubig na sa loob. So hintay ko lang uminit, hindi ko na hintayin kumulo. Pag uminit yan, okay na yan guys. Kita nyo pag inangat ko, nagalaw yung kulay nya, indicator nya, yung kanyang light indicator. So okay na okay yan guys. Hintay lang tayo ng mga 2 to 3 minutes, mainit na yan. Hindi ko na hayaan kumulo. Papakita ko lang sa inyo. So yun guys, so ayan mag-uumpisa na siyang kumulo, umiinit na. So ibig sabihin okay na yan, makapagsaing na yung may-ari niyan. Presyong kaibigan lang yan guys.